Ulitin ko, no politicians in the press release. Di ba sabi ng DSWD, walang dapat e-epal. Yung ibang mga epal, nagsasabi rin na dapat walang epal. Kita niyo ho yun. Di ba? Ang dami mga epalites na nagsasabi na dapat walang epal dyan. Pero sila mismo epal, di ba? Epalites. Okay. So ito ho ang sinasabi dito ng editorial, sabi niya. Baka naman. Politicians have no role in ayuda programs? It wasn't true before, and it wasn't true yesterday. Boom! What happens next amid the fuel crisis will impact already eroded public trust in the government. So, ibig sabihin nila, sila din po nakapansin na yung sinasabi po ng DSWD na walang e-epal, hindi po totoo. Dahil kahapon po, kitang-kita ho naman natin kung sino ang mga umepal doon sa pamimigay po ng ayuda sa mga tricycle drivers. Bago ng Ibang pang-epal yun, di ba? Pero alam kong sasabihin niya ito bago ng distribution, ito during distribution. Hindi na po pwede yan. Hindi pwedeng gamitin ang government services sa pamumulitika o pagpopromote ng sarili. Nakasaad na po ito sa DILG. Very good, the best ka talaga. O yan. Tignan mo yung mukha mo dyan. Taba mo pa. Sa amin. Kasi po sa gitna ng ating mga inaabagang problema, ito po ang nagpapaganda ho sa ating Wednesday morning. Ngayon, tampok sa ating mga balitaan mga kapatid. Ito na nga po ang iniiwasan ng gobyerno pero hindi na ho maiwasan at ito rin po mga kapatid ang magiging simula ng ilang pa pong domino effect sa takbo po ng ating pong ekonomiya. Nag-aproba na po ang LTFRB starting tomorrow para po sa dagdag mamasahe para po sa mga traditional na mga PUJs. Ang idinadagdag po starting tomorrow ay piso po para doon sa unang 4 na kilometro. So ngayon po lalabas na ang minimum fare ay 14 na at yung pong succeeding kilometer ay 2 piso. Ibig sabihin po may dagdag na 20 centimos. Para po naman sa mga modern jeepney, mas mahal na po, 17 pesos na po. Ang first 4 kilometers, nagkaroon po ng dagdag yan na 2 piso at yung succeeding kilometer po ay 240 na mga kapatid. Habang dito po naman sa PUB sa Metro at City, in Metro Manila po, city ito. Kumbaga ordinary ho ito ng mga bus. Ang first kilometer po ay 15 at yung succeeding kilometer po ay 249. May butal pa po ito, hindi nagdawang 250. Habang ang aircon po na Metro buses ay 18 na ang first 5 kilometers at yung succeeding kilometers po ay 298. Binigyan nyo pa ho ng problemang panukli, LTFRB, itong mga operators na ito. Ano ba naman kayo? Alam mo, Hindi ba? totoo. Ano ba naman? Yun ang iniisip Binigyan ko mo pa ng kagabi. problemang panukli itong Bakit mga ganun? konduktor ng bus na ito. Ano Hindi ba lang, naman pati itong yung mga jeepney driver. Pati ba naman itong mga Nung taga- nakita ko ito, yung 220 papunta sa 240, 2 pesos and 40 centavos, sa isip-isip ko, wow, pahirapan pa yung mga jeepney drivers Hindi ba? magsukli, ano? Opo, anyway. Grabe. Hindi na lang ni-round off. Anyway, Hindi o ba? sige po. So sa mga provincial bus naman, baby girl, sa ibang Ito naman po listahan. mga kapatid sa provincial bus, ang ordinary po, ang first 5 kilometers ay 11 pesos na po sa ngayon. Ang first 5 kilometers naman po ay magiging 12 pesos na. Ito na po yung bagong fare ngayon. Mga kapatid, yung succeeding po nila for air-conditioned bus, succeeding kilometers na dagdagan po yan ng 2 peso and 45 centavos. For deluxe, 2 peso and 60 centavos. For super deluxe, 2 peso and 70 centavos. And for luxury buses, 3 peso and 35 centavos po mga kapatid. Samantala sa airport taxi, ngayon po ang bagong fare. First 500 meters, 115 pesos. Ang susunod po na 300 meters, madadagdagan ng 4 pesos. At per 2 minutes, yung sinasabi dito ay madadagdagan din po ng 4 pesos. For TNVS mga kapatid, from base fare noon na 45, ngayon po ay magiging for sedan, 65 pesos na. For SUV and AUV, magiging 75 pesos na po ang base fare. Sa hatchback naman po, 55 pesos. For premium cars, 165 pesos. And for pickup,
Pick-up fare po ito. Ito siguro yung mga naka-motorsiklo, ano? Plus 15 pesos na Hindi po. kasama yung motorsiklo dito, girl. Okay. Ano itong pick-up fare na plus 15 pesos? Ito yung pupuntahan okay. ka. Pagpupuntahan ka na. Yes. So, aside from the base fare na nabanggit natin kanina, meron pang on top of that na 15 pesos. 40 NVS po yan. Effective po lahat ito. Bukas, Tomorrow. mga kapatid, March 19. Okay, so wala pa ho tayong report no, kung kailan ba ho magdedesisyon itong LTFRB dito po sa motorcycle taxi at maging sa mga UV Express dahil daw po sa ngayon pa lang po naghain ng petisyon itong mga grupong ito at understudy pa po ito. Para bagang, di ba, pati ho yung mga regular taxi ay wala pa rin. Para bagang ang hirap pong pag-aralan. Ano ho, ha? Ito nga kasi ang iniiwasan po ng gobyerno. Ano ho naiisip nyo na side effect nito kapag po nagtaas ng singil sa mamasahe? Ano? Taas ang kamay, students. Basically po, ang mangyayari dito ay petisyon para sa taas sweldo. Yan at yan po ang iniiwasan ng gobyerno. Sa totoo po lang, yan po talaga. So, yung manggagawa, definitely po ngayon, ramdam na. Bagamat sinasabi ng Malacanang, wag daw tayong bigyan ng takot ang ating mga kababayan because everything is under control. Okay, pero hindi maitatanggi po na ngayon, mas lalong dapat ang gobyerno po ay maging proactive to address ito pong mga concern ng ating mga kababayan sa presyuhan ng gasolina kung umaabuso ba sila itong mga gas stations na ito at maging ito pong mga pangunahing bilihin. With all due respect po sa inyo. Alright, so ito ho ang sitwasyon sa pamasahe, girl. Yung sa aeroplano po, nagsabi na magkakaroon din po ng taas pamasahe kasi nga po ang jet fuel po ay tumaas na rin po ng todo ang kanila pong halaga. May panawagan, actually hindi naman sa panawagan pero nagkaroon po kasi ng isa pong forum, ang tawag dito ay Invest PH 2026 Conference na kung saan po ang naging host dito ay ang Philippine Stock Exchange. At meron po mga business leaders dito na naging panauhin at nagsalita sa naturang pagpupulong. Kasama po dito si Boss MVP at maging itong si SM Investments Corporation Vice Chairperson si Coson. At maging sa isa po din panayam during the forum, ito pong grupo naman ng Ayala ay may mga sinasabi na bagamat tayo pong lahat ay nagdarasal na sana nga po matapos na, kasi ito ang tanging susi. Matapos na itong gulong ito. Pero kung dahil wala tayong control dyan, ito ho ay problema nilikha nitong Estados Unidos tsaka ng Israel tsaka nitong Iran. So wala ho tayong magagawa kundi mag-adjust and to be prepared. Ito hong lahat ng mga negosyante sa lahat po ng mga kumpanya na organisado, no? Lahat yan, yung budget ngayong taon, pinag-aaralan po nila yan either bago simula yung taon or ito hong unang mga buwan ng taon. So you prepare your budget, you prepare yung expansion, you prepare lahat ng MOOE mo, including yung hiring, etc. and projection ng kikitain mo. Nang sa ganun naman, magkaroon kayo ng mga target, di ba? And after that, mga kapatid, makikita na po nila yung sinasabi na hopefully po kung magkano kanilang kikitain vis-a-vis the benefits of their workers. Sa pangyayaring ito, ang sabi po dito hong isa sa mga leader nga na nando doon, mukha pong kinakailangan mag-revisit sa financial plans to reflect the latest developments. Ibig sabihin, ang binabanggit nila, nagbuo na ho ng budget, ngayon magre-review ang maraming kumpanya at dito ho, definitely, mangunguna ang adikain na makapagtipid. When you say makapagtipid, alam niyo na ho ang ibig ko sabihin doon. Hindi lamang po ito sa kuryente, sa tubig, biyahe, gastusin, maaaring magtipid din po sa kanila pong mga empleyado. At sana nga po itong mga bagay na ito, maunawaan po din ng mga uring manggagawa na ito po'y paparating. Kung sakasakali. Kaya ngayon, kung may trabaho ka, magpasalamat ka at may trabaho ka pa. At kung may trabaho ka, ayusin ang trabaho because this is the time to perform really very well. Amen. Alright? Oo, trabahuhin ng maayos. Sige. Because it's a blessing talaga sa hirap ng buhay ngayon to have a job, mga kapatid. Opo, hindi pa po ito ang sukdulan, ha? Hindi pa po kasi kahapon, nagsabi na nga po kami dito po kay Secretary Garin, 100 Gs na po, 115 ang liter ng diesel. Walang kontrol ang gobyerno because of the oil deregulation law. Hindi natin masabi kung yan ba ho talaga pagmamalabis na kasi hindi naman transparent, mga kapatid. Opo, ang kitaan ng mga oil companies na ito, bulag ho tayo dito. So aasa ka na lang sa sinasabi ng DOE, mag-report ka sa pulis. At yung pulis, paano naman siya mag-iimbestiga doon sa oil company?
Anak ka, okay. Anyway, sige, mamaya na po. Good morning mga suki. Good morning po sa inyo. Smile pa rin po tayo dyan. Ito ho lamang ha. Namigay na rin po kahapon ng ayuda ang gobyerno. Di ho ba dito po sa mga tricycle drivers. Bagamat may mga grupo po ng TODA sa labas ng Metro Manila nagsasabi, paano naman kami? Maganda po itong editorial ng The Philippine Star today. Yung dulong-dulo ha. Na kasi ang title ng kanilang editorial ay No Politicians in the Press Release. Ulitin ko, no politicians in the press release. Di ba sabi ng DSWD, walang dapat e-epal. Yung ibang mga epal, nagsasabi rin na dapat walang epal. Kita niyo ho yun. Di ba? Ang dami mga epalites na nagsasabi na dapat walang epal dyan. Pero sila mismo epal, di ba? Epalites, Okay. So ito ho ang sinasabi dito ng editorial, sabi niya. Baka naman. Politicians have no role in ayuda programs? Question mark. It wasn't true before, and it wasn't true yesterday. Boom! What happens next amid the fuel crisis will impact already eroded public trust in the government. So, ibig sabihin nila, sila din po nakapansin na yung sinasabi po ng DSWD na walang e-epal, hindi po totoo. Dahil kahapon po, kitang-kita ho naman natin kung sino ang mga umepal doon sa pamimigay po ng ayuda sa mga tricycle drivers. Column ni Jairus Mundo today, girl. Mga kapatid, pwede nyo na pong mabasa ang column ni Kuya Jarius. Ang title po niyan, No Relief During Price Crisis. Government has stolen everything. Mababasa nyo po yan, pwede online, search nyo lamang po Gotcha Jarius Bondok o di kaya po sa mga dyaryo mismo. Okay. Masarap pa rin amoy-amoyin yung amoy ng dyaryo sa umaga, mga kapatid. Bakit? Ba't ganyan ang tingin mo sa akin? Oo, lagi ko kayang pinagmamalaki to sa mga pinupuntahan ko. Sabi ko, kami na lang yata ni Manong Ted dalawang nagbabasa ng dyaryo. Yung literal na dyaryo. So ayan mga kapatid, basahin nyo po The Philippine Star, No Relief During Price Crisis. Government has stolen everything. Ang tapang! Ibang Mga klase. kapatid, kahapon po may bagong word. May bagong word? It's called balato. Nako, ayan na. Alright. Oo. Hindi po tong Pats, binalatuhan daw po ni Zaldico Yun itong na nga. si Yusek Bernardo ng 130 milyones. Oo, doon sa proyekto po dyan sa Oriental Mindoro. Sana Yan. all. Binalatuhan lang siya. Walang kahirap-hirap. 130 milyones balato lang sa isa pong government project dyan po naman sa Mindoro. Ay talaga naman, di ho ba? Wow naman. Opo, habang... Sana all. Kaya ho, tuloy ho tayo sa paghahanap. Saldi ko ninyo. Saldi ninyo. Nasaan ka na? Nasaan ka na? At ano na ang nangyari sa pinapangakong magpapakulong ng mga mandarambong? Bong, bong, bong! Para sa ayuda, pero paglabas daw ng listahan, 1,518 lamang ang kwalipikado. Ayon sa paglabas daw ng listahan, 300 lahat, active ayuda. Ayon kay Jenny Pesico, presidente ng Batoda, nasa 2,300 lahat, aktibong miyembro nila na isinumite para 2,300 yung isinumiting listahan ng drivers. sa ayuda, pero paglabas daw ng listahan, 1,518 lamang ang kwalipikado. Divided by 3. 1/3 lang mga kabatas natin. 1/3 lang. Yung lihitimo lumabas sa listahan. Bakit 1/3 lang yung bumoto doon sa mga tricycle drivers kay Mayor? Ayon sa team leader ng DSWD, wala pang maaaring magpa-interview sa kanila pero pina-check na kung nahalo ba ang pangalan ng ibang tricycle driver sa ibang distrito ng Quezon City. Di ba? Bakit? Yan kasi ang problema dyan, mga kabatas natin, is if everything is tied up to politicians, joke yan. May papakita ko sa inyo. Ito kasi ang malaking problema din natin. Saan ba yun? Natapusin muna natin ito. Samantala, Connie, umaabot naman sa kalahating oras hanggang sa kulang isang oras ang mahabang pila ng mga tricycle driver sa labas ng SB Park. Matapos ang pila sa labas, sasalang naman sila sa verification, adjustment ng data kung may kailangan. Isipin mo yun, pila ka ng pila. Di ba? Pila ka ng pila para sa 5,000. Tapos mga kabatas natin ha. Dali. Nakita nyo yan? Nakita nyo yan? Nakita nyo yung picture na yan? Nakita nyo yung picture ni Bongbong Marcos na yan? Nakita nyo yan? Sandali. Hindi ko mahanap yun eh. May magandang sinabi kasi si Bongbong Marcos. Mga kabatas natin. Syempre, bigyan natin siya ng
Bigyan natin siya ng maayos na pagkilala sa kanyang mga sinasabi. Bigyan natin siya ng pagkilala dun sa kanyang mga sinasabi. Okay, okay. Meron ako. Ito, tignan niya. Basta't ito ay mga programa ng national government. Ang mga speech at iba pang pang-epal bago ng distribution, hindi na po pwede yan. Hindi pwedeng gamitin ang government services sa pamumulitika o pagpopromote ng sarili. Nakasaad na po ito sa DILG Memorandum Circular at kabilang rin sa provision ng GAA kung paano dapat gamitin ang pondo ng bayan. Bawal na po sa distribution ng tulong na nanggaling sa national government. Alam nyo po, Di ba? Very good ka din eh. Tingnan niyo yung picture dyan na tinititigan sila. Hindi ba epal yan? Ano yun? Putik yung pogi mo dyan ah. My goodness. Nakita niyo yan? Tingnan niyo yung picture niyo dyan. Ang pogi-pogi niyo dyan. Tapos bawal yung epal. Di ba epal yan? Cash relief assistance. Tapos may mukha ka. Tapos sasabihin mo, lahat ng programang panggobyerno, ng social services. Bawal yung mga gawaing pang-epal. Katulad ng mga speech. Katulad niyan. Pang-epal yan. Sabi ni Ricol, mataba pa si BBM dyan. Wait, PPBBM daw. Oh my goodness. Tama siya yung pinaka-epal sa lahat. Kadiri ka. Syempre, sasabihin niya, hindi niya alam na naman yan. Niloloko mo yung mga tao. Wala ka namang alam. High and mighty ka kasi. High and mighty ka kasi. Bawal ang pang-epal sa pag-distribute ng ayuda at yung pang mga social services. Nye. Sabi ni JC Salak, baka ang ibig sabihin, bawal ang epal para sa lahat maliban lang sa akin. Hindi ko alam. Basta. My goodness. Saka pa lamang yung payout. Isa nga ang lady rider na si Ana Fe Peralta sa nakakuha ng 5,000 pesos. Malaking bagay daw ito sa kanilang gastusin. Ops pa. Ngayong mahal ang petrolyo pero hindi rin daw tatagal ang ayuda dahil kada araw nasa 400 pesos ang ikinakarga nilang gasolina. Anya 6 a.m. siya pumila at pasado alas 7 ng umaga ay nasa loob na ng SB Park pero sa verification may mga kailangan daw ayusin na detalye. Kaya sa kabuuan ay tumagal daw siya ng 2 oras. At Sabi mo, 2 oras para kumuha ng 5,000. Hindi na masama. bago nakuha. Sabi ni Polsky, alam mo din no? Banat ba yun? Nye. Banat ba yun ngayon? Sasabihin niya, wala pa siyang diverticulitis sa pic na yan, kaya pwede pa. Nye. Ang ayuda. Connie, kanina bago mag alas 11 ay umalis na dito sa SB Park ng Batasan yung nasa 200 nga ng mga hindi nakakuha ng ayuda. Ang ipinaliwanag naman sa kanila ng mga taga Quezon City local government at kinatawan ng DSWD ay iaayos yung data nila. Karamihan dyan, Connie, ang sinasabi sa atin ng presidente ng Batoda ay hindi maayos yung birthday na naka-entry doon sa kanilang pangalan, kaya hindi sila naisama doon sa master list na mabibigyan ng ayuda ngayong araw. Pero ang sinabi nga doon sa mga 200 mga tricycle drivers ay pwede silang bumalik sa Huwebes kapag naayos na ay bibigyan sila ng ayuda at tinyak naman Diba?
Ang sad naman ng buhay natin. Asa-asa Ni tayo. ASEC Irene Dumlao ng DSWD na ang bilin talaga ng Pangulo ay walang maiiwan dito sa lahat ng mga tricycle drivers na nag-a-apply na makakuha. Tama yan, walang maiiwan. Tignan nyo naman yan. Mabibigyan ka na ng ayuda, may i-worship ka pa. Balikan natin yan. Saan yun? Saan yun? Tapos i-reply natin yung words of wisdom ni PBBM. Saan na yun? Saan na yun? Bakit wala na? My gosh. Alam nila kasama sila sa listahan pero papasok. Hindi ko na natsambahan yun. Yan. Oh. Di ba? May pogi doon, di ba? May pogi doon. Oh, tingnan niyo ito. Tingnan niyo ito. Bago. national government. Ang po, basta't ito ay mga programa ng national government. Ang mga speech at iba pang pang-epal bago ng Ibang pang-epal yun, di ba? Pero alam kong sasabihin niya ito bago ng distribution, ito during distribution. hindi na po pwede yan. Hindi pwedeng gamitin ang government services sa pamumulitika o pagpopromote ng sarili. Nakasaad na po ito sa DILG. Very good, the best ka talaga. O yan. Tignan mo yung mukha mo dyan. Taba mo pa. Kids ka pa lang dyan, kids.